Nagulat ako sa'yo. Dahan-dahan ka pa. Good morning! Ups! Ayan. Magsisimba kami. Pagising ko kanina, ang kantang nasa isip ko, yung, kakantayin ko na lang. Oh, baby, 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 baby. This is my family. Nak, maligo na! Okay na, ayos. Leia, galit sa akin. Galit pa ba? Ibibigyan ako ng attitude. Lalakad na kami papunta sa simbahan. Maka-buy one, take one. Pasali ka? Bebe. Nakabili na ako ng bulbs. 100. Ika na to? 199. Buy one, take one. Akari. Tapos hahaluan ko ng yellow. Susubukan ko lang, hindi ko pa alam kung okay siya. Kasi masyadong harsh kapag lahat white. Although maganda yung color, kita-kita yung color ng Pero sa camera, masyadong harsh. Kaya maganda yung may halong yellow. Nakabili ka? Wala. Ano lang, siomai. Bili kami siomai. Ano ba for order? 28. 28 pa ba? Dito na kami kumain. Sarap, bebe. Para saan to? Bib? Kain tayo. Nilabang ko pala yung bag ni Jay. Actually, binabad ko na isang araw. Ayan, ito yun. Yun naman ang gusto ko sa ganitong bag. Kasi pwede nilagay sa washing machine. Anak ko. Tuyo na. Lagyan mo na yung mga gamit mo. Ha? Really? Pinalis ko kasi siya kasi kailangan ko nang tapusin yung aking vlog post. Ito na, excuse me naman. Padaan ako at ako yung upo. Hindi naman na sikreto sa inyo to, pero ito yung ginagamit kong soap na sabi ko nga parang iba nga yung results compared sa Kojisan. Lagi niyong binabanggit na ang puti-puti ko ngayon. Ito yung mula nung ginamit ko to. Ito yung papaya soap from Angel Shop. So, ilalagay ko yung Instagram niya sa description box, pati yung link ng kanyang Facebook page. Angel Shop. Iba yung isa kasi Pretty Angel Shop, pero ito kay Debbie Hines, Angel Shop. Tapos ilalagay ko na lang din yung link ng channel ni Debbie Hines kasi nagwa-vlog siya. Ay, nako. Ma-amaze din kayo. Kasi ang puti-puti nito ni Debbie Hines. Sabi ko, kung magiging kasing puti mo ba ako ay why not? Talagang inumin ko tayo na joke. Ang puti niya. Sayang nga, hindi pa kami nag-meet, pero alam ko busy siya kasi ikakasal siya Ayun, tapos, nagbigay siya ng donation for my DSLR. Thank you, Debbie! Ilalagay ko to sa box. Pero yung papel, hindi ko pwede ilagay doon kasi hiniwalay ko na siya actually. Nilagay ko na sa ibang lalagyan yung papel kasi marami nagsasabi, wag ko daw pagsamahin. Huwag ko daw pagsamahin yung barya at saka yung papel na pera. So, gagawin ko na lang, parang umuuga pa rin itong upo. Mamaya pupunta yung biyanan ko dito, yung mga biyanan ko, si nanay at si tatay, kasi magpapa-check up sila tomorrow. Malayo pa yung paggagalingan nila. Kailangan magpa-blood chem ni tatay. So, yun, dito sila matutulog. Tonight, luluto ako. Kailangan ko magluto para hindi naman nakakahiya. Para makakain sila before mag-fasting. Ayun, may share pala ako sa inyo kasi pangalawang beses ko na maka-receive ng message from viewers na meron nga daw isang seller na parang iisang seller lang yung tinutukoy nila na sobrang taray daw sa customer. Nahiya naman akong sabihan. Syempre, hindi ko naman din hawak. Parang, inano ko lang naman siya. Parang nirefer ko lang naman tong si seller. Kaya ayoko naman din magmagaling na dapat ganito ka, dapat ganun. Kasi mali naman din yun, diba? Yun nga lang, parang sabi ko, pangalawang beses na. Pero hindi ko talaga, ayoko din
sabihan yung ano, kasi parang hindi ko na ano yun eh. Hindi ko na papel yun. Pero parang nakakalungkot lang kasi syempre i-refer mo sa viewer mo tapos makaka-receive ka ng feedback na ganun nga tong si seller. Pero hindi ko din kasi alam kung ano yung pinakapunot dulo ng pangyayari. Yung isang nag-message sa akin, nag-send din ng mga screenshots ng pag-uusap nila. Parang based doon sa pag-uusap nila, parang oo nga, parang ang taray. Pero ayoko ding mag-conclude kasi syempre hindi ko alam yung punot dulo kung saan nagsimula yung pag-uusap nila. Yun lang ang masasabi ko. Yung mga pinapost ko na links, nire-refer ko lang kayo sa kanila. Pero kung hindi nyo, kumbaga nakadepende talaga sa inyo kung bibili kayo or hindi. Kaya, I feel bad lang din dun sa dalawang nag-message sa akin na yun, ganun nga yung experience nila dito sa isang seller. Wala akong kakayahan na sabihan yung seller kasi syempre, diskarte niya yun. Shop niya yun, online shop niya yun. Ito ako, kasi diba nagbenta rin ako, nagtrabaho din ako sa online shop ng ate ko. So, parang nung nakaka-experience talaga ako, hindi talaga imposibleng hindi ka maka-experience ng customer na talagang mapapamura ka. As in, talaga. Pero, ang natutunan ko doon, kahit kahit isang buyer doon sa shop ng ate ko, wala akong pinagtarayan kasi lagi kong iniisip na empleyado lang ako ng ate ko. Although kapatid ko yun, yung may-ari, wala akong karapatang magtaray. Parang iniisip ko kasi, parang binibase ko, hindi dahil online eh. Binibase ko bilang ikaw nagbebenta ka. Parang sa physical, let's say sa mall, ayaw mo nung pagdating mo sa mall, tapos yung tingin sa'yo ng sales lady, mula paa hanggang ulo. Nakakainis yun, diba? So, parang, tsaka yung parang magtatanong siya, tapos sasagutin mo ng pabalang, ayun na nga yung presyo, hindi ka ba marunong magbasa? Diba parang, diba? Diba? Sana nagigets niyo yung ibig ko sabihin. Parang, yun na lang yung iniisip ko bilang seller. Noon na kung ayokong gawin sa akin, hindi ko gagawin sa iba. Kaya kapag meron siyang tanong, sinasagot ko ng maayos kahit na let's say, merong rules na ganito, kailangan i-fill up mo yung order form. Kasi meron din kaming ganyan, yung order form. Na basahin nyo muna to, basahin nyo ganyan. Pero ang turo sa kanya ate ko, huwag kang mag-expect na lahat ng tao nabasa yun. Kasi totoo naman, di ba? Sa dami ng mga nakapost online, hindi naman, pag nakita ng customer yung produkto kaagad ang aanuhin yan. Syempre, may excite yan na, uy, magkano yan? So, ikaw, bilang nagbebenta, sasagutin mo siya, naiinitan ako. Wait lang ha. Yan, lumipat ako sa electric fan kasi naiinitan ako. Ayun nga yung tinuro ng ate ko na hindi kailangan yung sasamantalahin mo yung excitement ng customer na kasi dun ka makakabenta eh. Hindi, wag mo dapat na paghihintayin na after ilang oras. Wala na, hindi na excited yan kasi hindi ka sumagot agad. Yun, isa rin sa mga ano ko yun. Kaya, parang iniisip ko, pasalamat na lang din ako kasi online shop. Hindi kayong nakatayo ng buong araw sa tindahan. Alam niyo yun? Kasi na-experience ko din yan. Nagtinda rin kami ng RTW dun sa tindahan ng nanay ko. Na-experience ko nakatayo buong araw. Kaya, yun lang din yung parang okay nga yun. Kasi at least kahit nakaupo ka, kahit may ginagawa ka, reply ka lang sa mga inquiries, mas okay yung ganun. Kasi hindi ko alam, mamaya may sinabi nga naman tong si buyer na may katarayan din tong si buyer, hindi natin alam, di ba? Kaya ngayon yung sinasabi, mas okay na maging nice kasi hindi ka naman masasaktan eh. Doesn't hurt to be nice. Both ways. Si buyer man o si seller yan. Maging nice lang kayo kasi okay, walang masusolusyonan yung pagtataray, yung init ng ulo. Kung talagang makulit itong si buyer, huwag ka na lang mag-reply kasi yung makipagsagutan, kasi parang iba rin yung dating, diba? Na-share ko lang naman, pero syempre hindi ko sasabihin kung sino yung sinasabi kong buyer, yung buyer and seller, hindi na ako magbabanggit. Yun. Pero ito na, yung sa mga buyer naman, sa side naman ng mga buyer,
minsan, bago kayo magtanong, or try natin minsan din magbasa-basa din. Yung iba kasi nandun na, nasa picture na yung presyo, magtatanong pa. Syempre, itong si seller, kung ako din si seller, marami akong inaasikaso, maraming nagtatanong. Syempre, maghihintay ka na hindi porket nag-message ka, kailangan ura-urada sasagutin. Syempre, isipin mo na hindi lang din ikaw yung customer, diba? So, both ways, kailangan, ganun talaga, kailangan maging patient kayo. Kasi lalo na online, lalo na kung iisa lang yung nag-entertain sa dami ng customer, diba? Yun lang naman. Basta be nice na lang, wag na lang makipagsagutan kasi hindi maganda yung ganun. Kahit naman sa totoong buhay, diba, hindi maganda na ikipagsagutan. Yun, na-share ko lang. Tsaka yun pala, gusto kong sabihin, yung sa mga online shop na nire-refer ko, basta bahala kayo kung nasa inyo naman yung, hindi porket nire-refer ko, doon na talaga. Kung hindi nyo feel bumili doon sa ni-refer ko, pwede naman kayong maghanap ng iba. Okay lang yun. Wala namang problema doon. Kung hindi nyo nagustuhan yung treatment ng isa, or hindi nyo, nasa inyo, depende talaga sa inyo. Kasi pera nyo yan, pinaghirapan nyo yan. Kaya, isa ring, kinakatakot ko. Kasi baka may dumating yung time na, mamaya, yung hindi na nagbenta, naging inactive na naging inactive na yung seller na nire-refer ko sa inyo, yung binibigay kong link, mamaya maging ganon. Ngayon, bago kayo magbayad, basta yun na importante, okay lang mag-inquire, bago kayo magbayad, i-research nyo muna kung active ba itong si seller, kailan yung pinaka-latest niyang post, kung sumasagot ba siya sa'yo on time, hindi naman on time, kung sumasagot pa ba siya, or basta yun yung importante. Huwag din kayong basa-basa magtitiwala. Mag-research kayo, maghanap kayo ng mga feedback, ganyan. Kasi mahirap din yung mahirap din ma-scam, sa totoo lang. Kaya, ingat-ingat din pag sa online shop. Inaaya mo ko ng Jay, this is my makeup. Ngayon, siya na nag-aaya sa akin, daughter does my makeup. Ano ang sabi niya sa akin? Sabi ko, taga na kita inaaya na. Sabi niya, ayaw ko kasi konti pa lang subscriber mo nun. Bisyosang anak ko. First time. If you love to eat, you gotta learn how to cook. Yan. Tinuruan ko siya dapat nakaganito yung daliri para mauuna yung kukuman if ever man na umano siya sa kutsilyo. Sige, slowly but surely. Tama ba? Tama. Correct. Very good. Yes. Ang favorite ni Jaya. Yes. Basta sinigang. Walang problema tayo sa gulay. Ano? Dito na sila nanay. Bumaba lang sandali. Kasi bibili daw ng syringe. Yun ang diba ganun dito sa PGH? Kailangan ikaw ang bibili ng mga gamit mo. Yung sarili mong yung magagamitin sa'yo. Dito na sila manggagaling kasi kapag malayo. Diyan na. Ikaw na, dalit may hawak ako. Hiya pa. Ayan na sila nanay. Oh. Nanay, andito ulit si nanay. Tatay. Hi, tatay. Ito, nay, bigay niya sa akin. Pati itong, ano ba to? Lalagyan. Jaya, naghahanap ka ng lalagyan ng yan si Jaya mahilig sa opo, makapal. Sa lalagyan mo ng lumbans. Ito bigay ni nanay sa akin. Ganda sayang, sana hindi muna pala ako bumili noon. Bibigyan niyo pala ako ng ganito. Hindi naman. Mga 2 months yata. 2 months ago. Yan. Thank you. 1, 2, 3, 4. Ha? Ay, oo nga po. Bumabaha kasi dun ka na nanay. Naganda kayo ang gamit nun. Sila magsistay kasi kailangan maaga. Ano oras kayo pipila dun, nay? Ay, di na 6 na ka. 5:30. 5:30?
Ayun, kailangan maaga kasi pipila pa pala sila. Eh kapag ka Hindi na matakot maglakad. Ikaw mo natin sa inyo. hindi na na. May ilaw doon. Nakakabaan. Oo, kasi nung nag-duty ako doon, ganung oras din ako naglalakad. Hindi naman. Marami na ring tao. Ay, opo, doon kayo dumaan. Para labas nyo, konting lakad na lang, PGH na. Kailangan maaga sila kasi magpapa-blood chem si tatay. Eh, kapag masyadong matagal, may fasting, diba? Yan, haba pa naman ang dyan. Mahaba ang pila na yun, no? Tapos Lunes pa. Oo. Tingnan natin ano ginagawa ni Mama. What are you doing? Sa top secret mission. Ang oily na face mo kapag ginagawa. Hindi lang oily, tingnan mo, pausa-pausa ko. Nakatapat sa electric fan. Pag tinatamaan ng yung hands, listen, pag tinatamaan ng electric fan yung hands mo, ibig sabihin malakas yung electric fan. Sige, i-close up mo pa dito banda, sa blackheads ko dito. May spotlight kasi ako. Ayan. Hindi ko alam kung okay yung tingnan natin. Ayan. Okay ba? Kasi kapag all white, masyadong harsh sa camera. Tingnan natin Hindi ko alam, hindi ko pa sure. Kasi pwede ko naman itong papalitan kung hindi masyadong kung pangit yung yellow light. Tingnan natin. How about this one? Mas okay ba? Anyway, wala ko ibang lighting. Yan lang. Kapag hindi okay, asan yung resibo? Baka tinapon ko.